Tayo po muna saglit po na manalangin. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Thank you, Panginoon, sa lahat po ng mga kasama namin online na gusto po, Panginoon, makapakinig po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay mapagministerihan ko po silang maayos. Bigyan po ubis na matalino, Panginoon, sa mensahe pong amin po mapapakinggan ngayong umaga po na ito. Ganyan, Panginoon, amin po pinapanalangin ang amin po mahal na Bishop Freddy De Vega. Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, at ingatan sa kanilang flight. Kasama po si Pastor Mark J. At maging safe po, Panginoon, ang kanila pong travel, papalit po ng Maynila, Panginoon. Ang aeroplano, Panginoon, ingatan niyo po, Panginoon, at makalapag po ng maayos po, Panginoon, sa Maynila. Ganda, Panginoon, napapasalamat po kami sa success po, Panginoon, ng set of revival meetings, Panginoon, family conference, Panginoon, sa Hosanna Bible Baptist Church, na pinapangunahan po ni Pastor Jude and Pastor Provi Cadelinia. Na Panginoon, patuloy niyo po sila pagpalain at lahat po ng mga aral na kanila pong napakinggan, Panginoon, lalo na po sa preachings po, Panginoon, na po mahal na Bishop, ay mag-benefit po ang buong church, Panginoon. Ganyan, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, sa yung paggamit po sa akin, Panginoon, sa inyong mga ministeryo, at ganyan, Panginoon, ng mga kapatiran po ng Panginoon na may karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Ayon pong mga kapatiran, Panginoon, naghahanap po ng trabaho, ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ng kalooban niyo pong trabaho para po sa kanila. At ganun, Panginoon, ang mga kapatiran po namin dumadaan sa matinding mga pagsubok, mga mabibigat na suliranin, Panginoon, pag-aanin niyo po ito, Panginoon, at bigyan niyo po ng kasagutan, Panginoon. Ganun, Panginoon, aking pong panalangin sa pag-iingat po sa bawat isa po ng mga mananampalataya, Panginoon, sa mga taga-Living Water Baptist Church, even sa mga taga-Victory Fundamental Baptist Church. Ganun, Panginoon, ingatan niyo po, Panginoon, ang aming pong pagse-celebrate din, Panginoon, ng mga holidays po, Panginoon. Ganun, Panginoon, at kami po nagpapasalamat sa taong 2025 at kami po yung iningatan, Panginoon, binigyan po, Panginoon, ng probisyon, ng biyaya, ginamit po sa inyong ministeryo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa taon po na ito at sa aming pong pagsalubong sa panibagong taon. Nawa, Panginoon, ay patuloy po kaming lumakad kasama ikaw, Panginoon. Patuloy po kaming magpuri sa iyo, Panginoon, at patuloy pong ibuhos po sa amin, Panginoon, ang pagpapala sa aming pong mga buhay. Na kahit anumang alon ng buhay, Panginoon, kayo po ang aming pong kasama, Panginoon, sa taon 2026. Thank you for everything, Lord. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa buong araw din po na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na binigay niyo po sa amin po mga birthday celebrant din po, Panginoon. Papalain niyo po sila, Panginoon, patuloy. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. At ganun din, Panginoon, ang aming po panalangin sa buong De Vega family. Patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, Panginoon. Aming po Ma'am Marie, Sister Sofia, aming po mahal na Bishop. Bigyan niyo po sila patuloy ng good health, Panginoon, at patuloy niyo pong gamitin sa inyong gawain. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. So, again po, good morning po sa ating lahat. At may message po ang ating pong mahal na Bishop. Sabi po, shout out and congratulations po kay Senior Pastor Provi Cadelinia at sa Hosanna Bible Baptist Church and Missions for their successful family conference. To God be the glory. At again, katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, no, doon po galing po ang ating pong mahal na Bishop sa Ilocos Norte. At tawag dito po, no, siya po ang naging main speaker, ang guest speaker po nila doon. So, alam ko po na pinagpala po sila doon sa mga preachings na pakinggan po nila. At alam ko po na pinagpala din po ang ating pong mahal na Bishop and Pastor Mark J sa naging accommodation po, no, ng ating pong ng Hosanna Bible Baptist Church. At kaya naman, again, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo po sa aming pong mahal na Bishop Freddy De Vega. So again, good morning po sa ating lahat at sana ready na po tayo makinig po ng salita ng Diyos. Ma'am Melda Claridades, good morning po, good morning. Ayan po, so congratulations din po sa HBBC Patriarch Pastor June Cadelinia. Sabi po ng ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. So kung ready na po tayo na makinig po ng salita ng Diyos, pwede bang malaman ko po by typing amen? Sige nga po, please type amen if you're ready now to listen to the Word of God.
At maganda po yung ating po pag-uusapan ngayon sapagkat December 26 na po, no? Malapit na po ang bagong taon. So magpapaalam na po tayo sa taong 2025 at alam po natin, no, sa taong 2025 marami pong nangyari, no? Marami pong mga blessings, marami pong mga pagsubok, marami po tayong mga pinagdaanan, marami po tayong mga na-experience. At finally, dumating na po ang panahon na tayo po ay magpapaalam po sa taon po na ito. At tayo po ay sasalubong naman po, no, sa taong 2026. At may gusto po akong maging paalala po sa atin, sa ating pong pagsisimula ulit, sa ating pong pagsisimula ng panibagong taon. So, nakatapos tayo, imagine po yung biyaya po ng Panginoon na nakatapos tayo ng isa na naman pong taon. At ngayon po, dadako na naman po tayo sa panibago pong taon. Kaya naman ito po ang paalala po sa atin ng salita ng Diyos. Nakukunin po natin sa isa sa mga pinaka-common po na Bible verse po sa Bible. Palagay ko nga po ay sa ulo po natin ito. At tawag dito po, no, napakadali po sa uluhin, kahit po mga bata, sa ulo po ito. At ang ating pong verse, na ating pong pag-uusapan ngayong umaga po na ito ay walang iba kundi ang Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1. At kung memorize po ito, sabayan niyo po ako, no, na banggitin po ang verse po na ito, ang umpisang verse po sa Bible, ang kauna-unahang verse po sa banal na kasulatan ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi po ng salita ng Diyos, in the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. Let me now give you the message that I entitled, In the Beginning. In the Beginning. Okay po, so sa verse po na ito, pinakita po of course, na ang Panginoon po ay nandun na po sa pasimula pa lang po. In the beginning, God created the heaven and the earth. At makikita po natin sa buong Genesis chapter 1, yung creation po, no, yung story po of creation. Nakita po natin doon kung paano po ginawa ng Panginoon ang mundo, 'di ba? Ang mga bituin, ang araw, paano po ginawa ng mundo ang mga kabundukan, ang karagatan, ganun din po ang mga halaman, ang hayop, 'di ba? Yung mga ibon po sa himpapawid, yung mga hayop po sa ilalim po ng lupa, sa lupa rather, no, at saka sa ilalim po ng dagat. So nakita po natin po yun sa chapter po na yan. Ganun din po, yung ginawa din po ng Panginoon, very special na paggawa ng Panginoon sa sangkatauhan, no? At una nga pong ginawa ng Panginoon, alam po natin ang storya po na yan, mula pa po sa Sunday school po natin, hanggang sa ngayon po, pinag-aaralan po yan, alam po natin na ang una pong ginawa ng Panginoon ay si Adan at si Eva. Yan po ang ginawa po ng Panginoon, ng mga unang tao po. Ang unang lalaki at babae, si Adan at Eva, at nilagay po sila po sa Garden of Eden. At alam po natin, sa mga susunod na chapters po, kung ano po nangyari, especially in Genesis chapter 3, kung paano po bumagsak ang tao dahil po sa kasalanan. Pero may gusto lang po akong i-emphasize po, no, na sa verse po na ito, sa Genesis chapter 1 verse 1, ay pwede pong maging paalala po sa atin habang tayo po ay dumadako po sa panibago pong taon. Nawa po ang truth na ibinibigay po ng Genesis chapter 1 verse 1 ay maging paalala at maging gabay din po sa atin habang tayo po ay nagsisimula ulit or magsisimula po ulit ng ating pong lakbayin, no, ng panibagong taon sa taong 2026. So again po, uulitin ko lang po ang verse, no? Genesis chapter 1 verse 1. Memorize na po ito ng lahat. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sana po, ready na po kayo. At ang point number 1 po natin, in the beginning, nakita po natin doon yung presensya po ng Panginoon. Ang point number 1 po natin, God's presence. Point number 1, God's presence. Sa pasimula pa lang po, nandun na po ang presensya ng Panginoon. Actually, before the creation of time, nandun na po ang Diyos. So, ang Diyos po ang nag-create po ng lahat po sa daigdig po ito, sa kalawakan po na ito. At before ng creation, nandoon na po ang Diyos. Kaya nga po sa pasimula po ng ating pong kasaysayan, in the beginning, God.
Yan po ang simula po ng Biblia. Yan po ang simula po ng salita ng Diyos. In the beginning, God. At alam niyo po, sa Hebrew context po yan, at sa Hebrew word po, na ginamit po, yung God po dyan ay Elohim. Elohim po, no? Kung titingnan po natin at aalamin po natin ang ibig sabihin po ng salita na yan, yung salita na Elohim po ay plural po yan, plural. Pero ginagamit po yan, kumbaga plural in form but singular in meaning and in sense. So, pinapakita dito sa umpisa pa lang na yung pinaniniwalaan natin na tinuturo ng Biblia patungkol po sa Trinity. Godhead 3 in 1. Dahil yung Elohim po ay plural form, okay? But singular in meaning and in sense. Kasi po kung dalawa po yung tinutukoy po dyan, meron pong ginagamit po ang Hebrew na ayim, no? Ayim po ang ginagamit for two, na hindi po ginamit sa Diyos, never pong inascribe to God yung ayim, no, sa Panginoon. Ang ginamit po sa Diyos ay yung word na El, yun po yung singular form ng Elohim, okay? At yung Elohim naman po ang ginamit din po sa Diyos. So El at saka Elohim, yan po ang ginamit po pagpatungkol po sa Diyos. So yung El, yan po yung singular, at yung Elohim, yan po yung plural but singular in sense and in meaning. Plural form, singular in sense and in meaning. Never pong ginamit po yung two ng mga Hebrew pagdating po sa Diyos. Kaya naniniwala po tayo sa Trinity, Godhead 3 in 1. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And in the beginning, nandun na po yung Father, nandun na po yung Son, at nandun na po yung Holy Spirit. Okay? One God, three persons. Kaya naman, maganda pong maalala po natin, no, sa paumpisa pa lang po, nandun na po ang Diyos. Never po na nagkaroon ng time in history na wala po ang Diyos, o never pong nawala po ang Diyos, at never din po in our history, even in the future, na mawawala o maglalaho po ang Diyos. Pwede po mawala po ang lahat, pero ang Diyos hindi po pwedeng mawala. Dahil paumpisa pa lang po, nandyan na po ang Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi po, no, sa Revelation chapter 1, verse 8. Ang ating pong Panginoong Hesus na nagsasalita po dito. Revelation chapter 1, verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, present po yun, which was, past tense po yun, and which is to come. Yan naman po yung future tense po, the Almighty. At ang maganda po maging application po natin dito, sa pag-alala po natin sa verse po na Genesis chapter 1 verse 1, at sa ating pong pinagdadaanan ngayon o ating pong nilalakaran na nagpapaalam po tayo sa taong 2025 and we welcome 2026, sana po maalala po natin that God is there for us always. Na lagi pong nandyan ang Diyos para sa atin. Mula pa paumpisa, hindi pa po tayo sinisilang, nandyan na po ang Diyos. At hanggang tayo po ay kunin niya, nandyan po ang Diyos. Hanggang po siya ay magbalik, hanggang kailanman, nandyan po ang Diyos para po sa atin. So sana maalala natin sa word na in the beginning, God, sa taong 2026, sa pagsisimula po natin yon, nandun din po ang Diyos para po sa atin. Never po tayong iiwan ng Diyos. Ang mga mananampalataya po ay pwede pong kumapit po palagi sa ating pong Diyos. Tayo pong nangiiwan sa Diyos pero hindi po tayo iiwan ng ating pong Diyos. Ito po ilan po mga verses po sa Bible na pwede natin panghawakan. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Tandaan niyo po, nandyan po ang Diyos para sa atin. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya nga, dun pa lang po, no, sa unang buklat niyo pa lang po ng inyong pong mga Biblia, makikita niyo na po doon ang mga words na in the beginning, God. Kaya sa buhay po natin, sa pagsisimula po ng panibagong taon, kung hindi po tayo iniwan ng Diyos sa taong 2025, hindi din tayo iiwan ng Diyos sa taong 2026. Kaya naman mga Kristiyano, mga mananampalataya, huwag po tayong magtutulog-tulog, huwag po tayong manghihina, huwag po tayong titigil sa ating pong pagtakbo at paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon, sapagkat hindi tayo iniiwan ng Diyos, nandun siya para sa atin.
At tayo lamang po ang tumatalikod po sa Diyos, pero hindi tayo tinatalikuran po ng Diyos. Kaya kung tayo po ay dumadaan po sa panlalamig sa Kanya, it's time for us to realize na hindi tayo iniiwan ng Diyos at huwag nating iiwan sana ang Diyos. Humarap tayo muli at humakbang papalapit po sa ating pong Panginoon. Sapagkat pag binuklat mo yung Bible mo, makikita mo nga, umpisa pa lang nandun na siya eh. At ang Bible po isinulat po para sa akin at para sa iyo. Ibig sabihin po, para ating pong mabasa, dahil yan po ang mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya naman sana makita po natin na lagi po nating kasama ang Diyos. Kaya naman sa taong 2026, maalala po natin, no, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anumang mga pagsubok ang dumaan po sa atin, tatandaan po natin, we have God always, di ba, looking for us, providing for us, protecting us, helping us. Kaya nga sabi po dun sa Psalm 46 verse 1, Psalm chapter 46 verse 1, ang sabi po ng salita ng Diyos, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Isa po yan sa mga naging Believers Breakfast po na ating pong mahal na Bishop at napakaganda po ng preaching po na yan. Kung gusto nyo pong mapanood po yun, ay available po yan sa YouTube po na ating pong mahal na Bishop. So, tignan nyo po yung verse po na yun, di ba? A very present help in trouble. Hindi lang basta tulong, no? Kundi very present. Ibig sabihin, laging present, laging available po ang Panginoon po, tutulong po sa atin. Kaya sa taong 2023, sana maalala po natin, no, na ang Diyos, kasama po natin, tumutulong po sa atin. Bago tayo humanap po ng mga tutulong po sa atin, unahin po natin hingin ang tulong po ng Panginoon. Unahin po natin manalangin po at makipag-usap sa Panginoon pag tayo po ay nabibigatan, pag tayo po ay may problema, pag tayo po ay may pangangailangan, pag tayo po ay nanghihina. Panginoon po muna po ang ating pong unahing lapitan sapagkat sa panimula naman, nandun ang Panginoon, no? Wala pa yung Mars natin dyan, wala pa si kumpare, wala pa yung uutangan natin, wala pa yung iniisip nating makakatulong sa atin. Sa pasimula pa lang, nandun na po ang Diyos. Kaya naman sana, di ba, tayo po, ma-realize natin na ang una po natin lapitan dapat yung Diyos. Okay po? So, unang-una po natin puntos, God's presence. Nakita po natin doon, sa verse po na yon, in the beginning, God. Nandun na po ang Diyos. Nandun na po yung presensya ng Diyos. Ang application po nito sa ating pong pagtahak sa panibagong taon, tandaan po natin, nandyan po ang Diyos para po sa atin. At sana po, huwag po natin iiwan ang Diyos at lagi po natin unahin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Okay po, God's presence. God's presence. Point number 2, nakita din po natin doon yung God's power. In the beginning, God created. Sa pag-create po, kailangan po ng matinding kapangyarihan. Hindi pwedeng pipitsugin, kumbaga, no? Hindi pwedeng kaunti lang ang kapangyarihan. Malaking kapangyarihan ang kailangan po para mag-create po. Imagine nyo po, no? Yung mga maliliit na bagay pa lang po, mahirap na pong gawin. How much po yung mga malalaking bagay? Eh, ang Panginoon po natin, hindi na po maliliit na bagay ang ginawa niya sa isang araw lamang po, kundi malalaking mga bagay po. Imagine po, gumawa po siya ng mga planeta. Gumawa po siya ng mga bituin na magkakalayo. Gumawa po siya ng mga kabundukan na malalaki, malalawak na mga karagatan, himpapawid, di ba, na napakalaki ng space. Ginawa lahat yan ng ating pong Panginoon at hindi po niya ginawa yan in thousands of years. Ginawa niya lang po yan ng iilang araw po, 6 days of creation lang po ang ating pong pinaniniwalaan. At yan po ang sinasabi po ng Biblia, 6 days lang po gumawa ang ating pong Panginoon. Nagpapakita po yon ng immense power, unlimited power ng ating pong Panginoon. Kaya makita po natin, in the beginning, God created. He created, and He created not with anything, but with immense, with great power. Kahit naman po, isipin nyo po yung tao na lang po hindi lang naman po, ito po yung ating po pinag-uusapan Kahit po yung loob po natin, no, yung for example, yung ating po mga internal organs, yung design. Napaka-meticulous po na designer po ng ating Panginoon, napaka-meticulous po na creator po ng ating pong Panginoon. Imagine niyo po, kung wala po tayong kilay,
Kung wala po tayong kilay, ano na lang po pagagandahin ng mga ating pong mga kababaihan, no? Sabi nga nila, kilay is life. Hindi, ibig ko pong sabihin, no? Kung wala pong kilay, pag pinawisan tayo, diretso po yan sa mata. So, gabi po yung design po ng ating pong kilay. Yung ilong po natin, naalala ko po sa preaching po natin pong mga bishop, na kung gaano po katalino ang Panginoon, kung itong ilong natin nakabaliktad, pag naligo nga naman tayo, hindi lagi po mababasa po yan. Di ba po? Bakit po, meron tayong isang bibig? Bakit meron tayong dalawang tenga na nasa magkabilang side? No, para saan po yung ating pong mga buhok sa katawan? So, napaka-meticulous po, napaka-intricate ng design po ng tao. Ganun din po sa hayop, ganun din po sa halaman. Lagi ko pong tinuturo po sa mga Bible students po, no, na isa sa pruweba na ang nature po ay ginawa talaga ng Diyos, na merong talagang Diyos, no, naman pwede tayong maniwala sa existence po ng Diyos. Kasi pag nakita po natin kung gaano po ka-intricate yung design, no, gaano po ka-meticulous yung design po even ng nature. Tignan niyo po, no, ang tao po nabubuhay po dahil po sa oxygen. I mean, kaya po tayo nabubuhay, kailangan po natin yung oxygen. Yung dugo po natin, ang kinikerry po niyan, oxygen, para po mabuhay po yung ating pong mga parts ng katawan po natin. Kapag nawala po yung dugo natin, wala na po magbibigay po ng oxygen sa mga parts ng katawan natin. Kaya di ba po, kapag naipit yung dugo, nangingitim. Ibig sabihin, nawawala po kasi yung oxygen. No? Yung heart po natin, nagpapump po ng blood, kaya importante po yan sapagkat yung carriers po ng oxygen ay yung blood po natin. Very intricate, very meticulous po yung use o yung gamit po ng heart, ng blood. Okay. So, tayo po ay nabubuhay because of the oxygen that we breathe. Okay. Yung oxygen po, napaprocess po yan sa pamamagitan po ng mga halaman. Sa product po ng, science po tayo ha, photosynthesis. So, yung photosynthesis po, kailangan po ng araw, okay, para ma-synthesize po. So, yung halaman, kukuha po siya ng tubig, ng nutrients sa lupa, no, sa mga roots po niya, dadali niya po sa mga dahon, at yung dahon po, through agent of photosynthesis, na naaarawan po yung mga dahon, ginagawa po niya yung oxygen, at ilalabas po niya yung oxygen. So, ang nangyayari po, parang hinihinga po ng mga halaman yung oxygen na siya ating pong hinihigop. Ganun po yun. Ang product naman po ng ating pong oxygen sa katawan, yung byproduct, ay yung carbon dioxide. At alam nyo po, ang nagpapabuhay po sa mga halaman, hindi lang po yung nutrients na nakukuha po nila sa lupa, kundi yung carbon dioxide na hinihinga po o binubuga po ng tao. So parang cycle po siya. Hindi po mabubuhay ang tao kung wala po yung mga halaman na nagbubuga po ng oxygen na hinihigop po natin. At hindi po mabubuhay po yung mga halaman kung hindi po sila humihigop din ng carbon dioxide na tayo naman sa atin naman po nang gagaling. Ganun po yung cycle po ng buhay. Kaya nakita niyo po, naniniwala din po ako kung bakit days lang po ang pagitan po ng creation. Kasi kung thousands of years po yan, hindi po mabubuhay po yung mga halaman. Kasi kailangan po nila ng carbon dioxide na nanggagaling po sa mga hayop at mga tao. So, hindi rin po mabubuhay ang tao kung wala po yung mga halaman. Kaya nauna po yung mga halaman gawin. Kaya pag nakita nyo po, napakatalino po ng ating Diyos at napakamakapangyarihan po ng ating Diyos. Just by thinking of all of this, makikita nyo po yung kapangyarihan po ng ating Diyos. Sa pasimula pa lamang po, ay makapangyarihan na po ang ating pong Diyos. At hanggang matapos po ang lahat po, ay mananatili pong makapangyarihan po ang ating pong Diyos. In the beginning, God's presence, created God's power. Ang sabi po sa Matthew chapter 19 verse 26, "But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible." At again, sabi nga po doon sa Revelation chapter 1 verse 8, no? Sabi doon, which is and which was and which is to come, the Almighty, ang makapangyarihan. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Alam niyo po, napaka-importante po na makapangyarihan po ang ating pong Diyos. Bakit po? Kasi kung hindi po makapangyarihan ang ating Diyos, hindi po para pagkatiwalaan natin siya. Kung may kahinaan po ang ating pong Diyos, hindi po para pagkatiwalaan natin ng ating pong mga buhay ang Diyos.
Malinaw po sa banal na kasulatan. Malinaw po sa pag-observe natin sa nature, no? Sa pag-alam po natin ng mga proseso po ng buong kalawakan. Na malinaw po na ang Diyos po natin ay makapangyarihan, ang Diyos po natin ay walang kahinaan. Kaya naman siya ay ating pwede po mapagkatiwalaan. Yun po yun ang application po nun eh. Sa taong 2026, sa panimula po ng ating pong taon, kung sa taong 2025 ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, sa taong 2026, hindi po pwedeng hindi pakita pa ng Panginoon na siya po ang makapangyarihan sa ating pong buhay. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa ating pong buhay. Sa taong 2026, sana maalala po natin na kasama natin ng Diyos, at ang Diyos na kasama natin ay makapangyarihan Diyos. Ngayon, kung ganito po yung ating pong ma-realize just from the first verse of the Bible, di ba po, ano po yung ating mga katatakutan sa taong 2026? Kung kasama ko pala ang Diyos, sa panimula ng 2026 pa lang, kasama ko na ang Diyos. Hanggang sa buong taon ng 2026, kasama ko ang Diyos, hindi ako iiwan ng Diyos. Kung ang Diyos ko pala yung makapangyarihan, ano pong katatakutan ko? So, kaya dapat po, manampalataya tayong patuloy sa ating pong Diyos. Kasi kung itatawid niya tayo sa 2025, itatawid din po niya tayo sa 2026. Kaya talagang manindigan po tayo sa makapangyarihang Diyos. Tayo po ay meron pong sandigan. Yan po ang ating pong Diyos. Kaya naman po, wag po tayong matatakot, no? Wag po tayong panghihinaan ng loob. Siya yung ating provider. Siya yung ating protector, sapagkat siya yung powerful God. Lahat po ng mga iniisip natin, no, sa taong 2026, lahat po ng mga plano natin, ipagkatiwala natin yan sa ating pong Diyos, sapagkat siya po ang pinaka makapangyarihan. Huwag po tayong matakot. Mga Kristiyano, huwag po tayong matakot sapagkat ang Diyos natin, very powerful, most powerful God. Kaya pinagpala po ng mga Kristiyano. Bakit po? Dahil meron po tayong Diyos na walang kahinaan. Meron po tayong Diyos na punong-puno ng kapangyarihan. Okay po, so in the beginning, God, the presence of God, God's presence, created the power of God. And sabi doon, in the beginning, God created the heaven. God created the heaven. Yung kanya pong abode, no? Yung kanya pong tirahan, yung kalangitan, ginawa ng Panginoon, at ginawa ng Panginoon yung mundo. So yan po ang sinabi po ng Genesis chapter 1 verse 1. Although, alam po natin na yung idea po nito ay ginawa ng Diyos yung kalangitan, pero whenever we think now, in our present times, when we think of heaven, we think of the perfection of God. Again po, sa Genesis chapter 1 verse 1, we understand that it's heaven. Okay? Physical heaven that we're seeing here. I mean, yung po yung ginawa po ng Panginoon, yung kanya pong tirahan, no? Yung heaven po. Pero whenever we think now, in our present time of heaven, we realize na ang Diyos po natin ay perfect. Kaya yung point number 3 po natin, God's perfection. In the present times, no, sa ating pong panahon ngayon, kapag ating pong naiisip po ang heaven, ang kalangitan, naiisip po natin yung holiness ng Diyos, naiisip po natin yung perfection ng Panginoon. Ang Panginoon po, He is perfect. Hindi siya pwedeng haluan ng kasalanan, hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng haluan po ng kaguluhan. So, ang Panginoon po ay perfect, no? At isang perfect God ang gumawa ng isang perfect place, which is heaven. And actually, yung lahat po ng creation, ginawa po niya perfectly. No, ginawa po niya perfectly ang creation. Yun nga lang, nasira na lang po ito ng kasalanan na dinala po ng tao. No, buhay po sa kasalanan ng tao. Nasira na rin po yung creation, yung nature. Yan po ang nag-corrupt po sa nature po. No? Kasalanan pa rin po ang salarin po. No? Yung kasalanan po ng tao, yung disobedience po ng tao sa Diyos. At kahit kayo, pag tumingin tayo sa paligid, hindi na po perfect ang paligid po natin dahil may corruption na po, no? Pero someday, we are expecting na tayo po ay, di ba, ang babalik po ulit sa dati, ang creation. Kapag dumating na po ang Panginoong Jesus, no?
tayo pong mga mananampalataya, magkakaroon na po ng immortality, ng incorruption, magiging heavenly na po tayo. Ganun po yung nature, they are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ para makabalik po sila sa dati po nila. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, yung nature po, it's groaning, no? It's waiting, it's expecting, dahil naghihirap na po ang creation dahil po sa corruption po na meron po ngayon sa mundo. Kaya naman po, pagdating po ng Panginoong Hesus, babalik po sa dating state, no? Ang nature, hindi na po siya masisira, kaya makita po natin yung mga ilan po sa mga hula, kung saan yung mga wild beasts magiging maamo, etc., etc. Kaya pag nakita po natin, ngayon hindi po perfect ang mundo natin, pero alam po natin na yung heaven po, yung place of God is still perfect, no? Holy. Kaya yun po yung ating pong ini-expect. At kapag naiisip ko po yung heaven, kaya isip po natin ngayon ang heaven, we understand or we realize, we remember the perfection of God. That God is holy, God is perfect, God is great. Okay po, so katulad sabi po ng ilan po sa mga verses po sa Bible, Deuteronomy chapter 32 verse 4, ang sabi po dyan, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity. Just and right is He. Psalm 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways, and holy in all His works. 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy. So kapag nababasa rin po natin tong verse na ito, sana maalala po natin that we have a holy God, we have a perfect God. In the beginning, ganun na po ang Diyos. At during our lifetime and forever in eternity, God will always be holy, God will always be perfect, God will always be blameless, just, and right. Kaya pagdating po sa taong 2026, sana po maalala natin, no? Maalala natin na meron tayong perfect na Diyos, meron tayong banal na Diyos, at sana po ang ating pong gawin sa taong 2026 ay lumakad po tayo sa kabanalan po ng Diyos. Makinig po tayo sa payo po ng Diyos. Makinig po tayo sa kalooban ng Diyos. Makinig po tayo sa salita po ng Diyos. Yan po ang ating pong gawin sa taong 2026. Sa panimula pa lang po, sana po isipin po natin, ang Diyos na po agad, ang kasama po natin, na meron tayong makapangyarihang Diyos, at ang Diyos po natin ay walang kamalian, kaya sa Kanya po tayo kumapit, sa Kanya po tayo sumandig, sa Kanya po tayo makinig. Kaya po sa lahat po ng ating po mga decision making, no, dapat po kasama po natin ang Diyos. Sana po may gabay po tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kaya nga pong ating pong encouragement po sa lahat, no? Meron po tayo mga pastor na naghahayag po sa atin ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo po dadako po sa decision making, pwede po tayo magpagabay po sa ating po mga pastor na kukunin din po sa salita ng Diyos ang counsel po, no? Kasi importante po na meron po tayong gabay po ng Diyos sa ating pong buhay. Ngayong 2025, kung tayo po'y nagkamali po, no? Kung may mga mistakes po tayo, hindi po tayo nakinig po sa Diyos, hindi po tayo nakinig sa payo po ng Biblia, itama na po natin sa taong 2026. Sa panimula pa lang po, let's do it right. Kung meron po tayong mga kasalanan ng 2025, iwanan na po natin yan sa 2025. Ibig sabihin, ngayon na po, habang napapakinggan niyo po yung preaching, iwanan na po natin yung ating pong mga kasalanan at dumako po tayo sa 2026 na aspire natin, strive po natin na tayo po ay lumakad po in the holiness of God. Yan na po yung ating pong gawin. Sana maalala po natin na tayo po ay citizens of heaven. Hindi po tayo of this world. We are citizens of heaven. Therefore, our conduct, di ba? Our spirituality, our thinking, our words, our, di ba, behavior should be heavenly and not earthly. Dapat makalangit po yung ating pong kilos, ang ating pong pag-iisip, ang ating pong pananalita, ang ating pong pananamit. Dapat po yan po ay makalangit at hindi po makamundo, sapagkat tayo po ay strangers of this world. We are travelers only, and we are looking forward to our real home, which is in heaven, the abode of God. Doon po talaga tayo, mga mananampalataya. Kaya naman, di ba sa taong 2026, kung before nagmumula tayo, hindi nagmumula ang Kristiyano.
Kung nakikipag-away tayo, hindi nakikipag-away po ang mga Kristiyano. Pinagtatanggol po natin ang katotohanan, pero hindi po tayo nakikipag-away. Okay po? Kung tayo po ay nagbibisyo, hindi po para sa Kristiyano ang bisyo, tanggalin na po natin yan. Kung tayo po ay makamundo, hindi po para sa Kristiyano yan. Kung tayo po ay hindi umattend ng church, umattend na po tayo sa church dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay hindi nagministeryo, magministeryo na po tayo sapagkat tayo po ay sa Diyos. Tama po? So, lahat po ng mga bagay na patungkol po sa Diyos, dapat po yun po ang nakikita po sa Kristiyano. Huwag po nawa sa atin makita po no, yung akto po ng unbeliever. Dapat po ang akto po sa atin, yung akto po ng mananampalataya, yung naniniwala po sa Diyos. Dapat po nakikita po yun sa atin. Sapagkat we have a perfect God. Okay? Ginawa po niyang kalangitan. Isang perfect place. Ginawa po niya ang creation. In the beginning, He created perfectly creation. No? Nasamahan lang po ng kasalanan. Kaya nasira po, di ba? Ang sangkatauhan, nasira po ang nature. Lahat po yan, effects po yan ng sin ng tao. Kaya naman po, no? Maalala po natin, tayo po yung mga niligtas na po ng Panginoon. Binili po ng kanyang banal na dugo. Banal na dugo, mga kapatid. Kaya dapat po, tayo po yung maging banal din po because we have a perfect God. In the beginning, God, presence of God, created, power of God, the heaven, the perfection of God. At yung panghuli po natin, pang-apat. In the beginning, God created the heaven and the earth. I want you all to remember that God loves you so much. God loves me so much. God loves us so much. Gusto ko pong makita po natin yung passion of God. God's passion, the earth. Mahal tayo ng Diyos. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world. Kaya naman po, although hindi naman po yun yung context po talaga ng Genesis 1:1, but now, kapag nakita po natin, no, sa presence po natin, sa present po rather, sa kasalukuyan po natin, kung makita po natin na create ng Panginoon yung earth, at yung earth ay bumagsak sa kasalanan, no, yung mga sangkatauhan, we now understand, no, na mahal ng Diyos ang kanyang create na tao, special creation ang tao. Kaya naman ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, hindi niya pinabayaang sira ang tao, kundi ipinadala niya ang Panginoong Jesus upang iligtas po ang tao mula sa ating pong kasalanan, mula sa effect po ng kasalanan, which is kamatayan po, kaparusahan, at ang lahat po ng mananampalataya sa ating pong Panginoon ay hindi na po mapapahamak, bagkus magkakaroon na po ng buhay na walang hanggan. Kaya gusto pong maalala po natin, no, sa simula pa lang ng taon, kung nung taong 2025, naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, ano po ang maghihinder sa atin from experiencing again the love of God in 2026? Tandaan po natin, mahal po tayo ng Diyos. Hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na ng Diyos. Kaya pagdating po ng panibagong taon, huwag nating mararamdaman na parang walang nagmamahal sa atin. Kung ang tao naglalaho ang pagmamahal, ang Diyos hindi po naglalaho ang pagmamahal sa atin. Imagine niyo po, no, hindi pa tayo sinisilang pero meron na tayong kaligtasan na pwedeng matanggap mula sa Diyos. Kaya nga nakakalungkot, no, kung yung isang bata isinilang tapos hindi tatanggap sa Panginoon. Na sapagkat hindi pa siya sinisilang, may alam natin may i-offer na sa kanya na kaligtasan. Kung tatanggi po yung tao po na yon, someday nakakalungkot po yun. Nung nasa krus po ang ating pong Panginoong Jesus, He was thinking about people past, people present, and people future people. Yun pong nasa isip po ng Diyos na ililigtas niya. Hindi po niya iniligtas lang yung mga namatay at mga nabuhay during that time, kundi lahat po ng mabubuhay ay may kaligtasan na ini-offer po ang ating pong Panginoon. Kaya naman di ba po, napaka mapagmahal po ng ating Diyos. Mahal na mahal po ng Diyos tayo pong sangkatauhan. Mahal na mahal po ng Diyos ang kanyang creation. Lalong-lalo na po ang tao. Kaya sana maalala po natin, no? Sa panibagong taon, nandun po pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya naman, ang maging application po nito, no?
lalo po nating mahalin din ang Diyos sapagkat ang Diyos hindi nagmamaliw po ang pagmamahal niya sa atin. Hindi po nababawasan ng kahit kuunti ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Pastor Norman, bakit ako pinapalo ng Diyos? Even sa pagpalo ng Diyos sa ating pong pagiging pasaway, ay nandun pa rin yung kanyang pagmamahal. Ang pamamalo po ng Diyos ay pagpapakita po ng pagmamahal niya po sa atin. Ang blessings po ng Diyos ay papakita po ng pagmamahal po sa atin. Yung eternal security po ng Diyos ay papakita po ng pagmamahal po sa atin. Na kahit po sa mundo po na ito, yurakan po ang Diyos, i-blaspheme po ang Diyos, nandun pa rin po yung gift of salvation na pwede pong tanggapin ng pinakamalalang sinner. Sabi nga ni Apostle Paul, siya yung chief sinner, pero nakasumpong po siya ng biyaya po ng Diyos. At dahil po mahal ng Diyos ang lahat po, mahal po tayo ng Diyos, pero hindi po tayo pipilitin ng Diyos na mahalin natin siya. Kaya sana po, when we realize these things, di ba, na tayo po ay mahal na mahal ng Diyos, sana po ito po ay mag-push po sa atin, mag-compel sa atin na lalo po nating mahalin po ang Diyos. At kung mahal tayo ng Diyos at mahal natin ng Diyos, sana nakikita po sa atin ang pagmamahal po na ito na siyang ipinapakita din po natin sa ating pong kapwa. Kasi po ang Diyos po ay pagmamahal. God is love. 'Di ba? Yun po ang sabi. Na kapag tayo po, para po makita po na tayo po ay anak po ng Diyos, dapat po nakikita sa atin ang pagmamahalan sa mga kapatiran. Ang pagmamahal po natin sa ating pong kapatiran. Yan po ay isa po sa tema po ng 1 John, ay sunod po ni Apostle John. Kaya naman po, bilang mga Kristiyano, sana makita po sa atin ang pagmamahalan po, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Sana makita po sa atin na sa kapatiran po, mahal po natin sila. Hindi po tayo nagkukos ng away, hindi po tayo nagkukos ng gulo. Okay po? Sana po tayo yung mapagmahal po sa kapatiran. Hindi po sa kapatiran, kahit po sa mga paligid po natin, yung mga hindi pa po naniniwala at nanampalataya sa Panginoon, ipakita po natin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Iingatan po natin ating pong testimony. Kundi ang makita po sa atin ay yung pagmamahal po ng Diyos upang sila po ay maliwanagan sa kanila pong nararanasan ng kadiliman. Na sila pala ay mahal din po ng Diyos at kailangan po nilang masumpungan ang biyaya ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos at masumpungan po ang kaligtasan. Yun po yun. So, para sila po ay makasumpong din po ng kaligtasan, ma-realize nila kung gaano sila kamahal ng Diyos, ipakita din po natin sa kanila yung pagmamahal po ng Diyos na nasumpungan din po natin. So, makikita po natin, di ba, yung passion po ng Panginoon, yung pagmamahal po ng Panginoon, na siya po ay bumaba po sa lupa, no? Ang Diyos po ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao sa persona po ng ating po Panginoong Hesus upang magligtas po ng mga importanteng kaluluwa. Yan po yung naging reason po kung bakit po kailangan pong magkatawang tao ng Diyos na okay na po ang Diyos doon pero hindi niya po kailangan na iligtas tayo, hindi niya po kailangan na, di ba, abutin po tayo, pero dahil po sa pagmamahal, inabot po tayo ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Whatever we do, sabi sa Ephesians 2:8-9, not of works. Kahit ano pong gawin natin, hindi po tayo makakabot sa Diyos, but praise God. Diba? Jesus came, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because of the suffering and the sacrifice of the Lord Jesus Christ, because of His resurrection, tayo po ay naligtas o maliligtas, no? Tayo, lahat po nang tatanggap sa Panginoon ay makakasumpong ng kaligtasan at dahil po yun sa pagmamahal po sa atin ng Diyos. At dahil mahal po tayo ng Diyos, sa taong 2025, mahal din po tayo ng Diyos sa mga susunod pa pong taon. Sana lagi po natin tatandaan po yan at makita po sa atin ang pagmamahal po ng Diyos. In the beginning, sa pasimula pa lang po, nakita na po natin doon yung presence of God. Created the power of God. The heaven, and now when we think of heaven, we remember the perfection of God. The earth, and when we remember now the earth, we remember the passion of God. We remember the love of God. At sana sa taong 2026, yung unang verse ng Bible, maging gabay po sa atin, na kasama mo ang Diyos, na makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo pagkatiwalaan mo siya. Na banal ang Diyos, perfect ang Diyos, na sana lumakad tayo sa kabanalan ng Diyos. At mahal na mahal tayo ng Diyos. At sana yun din po yung ipakita natin,
yung pagmamahal ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sana po ay natuto po tayo. Sana po ay na-bless po tayo sa devotion po nito ngayong umaga. Again po, salamat po. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa Believers Breakfast. At ang ating pong mahal na bishop, ipag-pray po natin patuloy ang kanilang pong flight. Mamaya po bandang alas 6 po yan. At ang Pastor Marjay po. At salamat po sa patuloy po na nanalangin po sa ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. Tayo po saglit po na manalangin. Dear Father in Heaven, salamat Panginoon sa oras po nito na bigay po sa amin, sa Panginoon, sa ministeryo po nito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin patuloy, sa reminder po, Panginoon, ng unang verse po sa Bible, nawa po makita na po namin, Panginoon, at may apply po namin sa pagtahak po namin patuloy towards the end of 2025 and towards the beginning of 2026. Maalala po namin that you are there always, that you are powerful, you are the most powerful, and that we have to trust you, Lord, in our life. We have to entrust you with our life, O God. That you are perfect, O God. You are holy, and thus we must be holy also, O Lord. And Lord, thank you, Lord, for loving us always. Always, Lord. At sana, Panginoon, ay maipakita namin patuloy ang pagmamahal namin sa iyo at pagmamahal sa amin pong kapwa mananampalataya at sa paligid din po namin. At ito po pagmamahal na ito ay magdulot din po sa amin, Panginoon, to share also your word so that they will also see the sacrifice, the suffering of the Lord Jesus Christ because of love, your love to humanity, your love to the world. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa mensahe po na ito. At nawa po, ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin sa buong araw po na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ayon po mga Bishop and Pastor Margie. Ingatan niyo po ang kanilang flight. Nawa, Panginoon po, ay makarating po sila sa Maynila po ng maayos. At bigyan niyo po ng kapahingaan din po sila, Panginoon, pag uwi po nila. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. We thank you, Lord, for 2025. And we praise you. We will still praise you and thank you this coming 2026. In Jesus' name we pray. Amen and amen.